Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Bernard Danis. Magandang tanghali. Ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Kampo ni dating House Speaker at Leyte Congressman Martin Romualdez humihiling ng impartial at independent body na mag-iimbestiga sa mambabatas kaugnay ng flood control project issue. Kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kumpiyansa ang makakapagpiyansa sa kasong malversation. Resulta ng bail hearing, inaasahang ilalabas sa May 6. Justice Secretary Frederick Bida at delegasyon ng Pilipinas makikipagpulong sa Czech authority sa susunod na linggo kaugnay ng pagpapauwi kay Saldico. At Armed Forces of the Philippines nanawagan sa publiko ng responsableng pagpapahayag ng opinyon at iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay ng Toboso encounter sa Negros Occidental. Nakikiusap ang mga abogado ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez ng isang impartial at independent body o officer ang anilay magsagawa ng preliminary investigation sa kongresista sa halip na ang ombudsman. Anila lumalabas sa mga public statement ni na Ombudsman Crispin Remulla at Assistant Ombudsman Miko Clavano na tila nakapagpasya na ang ahensya na litisin si Romualdez sa kasong plunder kahit wala pa namang ginagawa o hindi pa natatapos ang anumang inisyal na investigasyon. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nagpadala ng 4 na pahinang sulat ang mga abogado ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa Office of the Ombudsman. Ito ay upang formal na hilinging huwag nang sumali ang Ombudsman sa anumang preliminary investigation laban sa dating House Leader. Isinasangkot si Romualdez sa anomalya sa budget insertions at flood control projects. Sa sulat, iginiit ng mga abogado ni Romualdez na ang ilang public statements ni Ombudsman Crispin Remulla ay laban na sa kanilang kliyente dahil tila nakapagpasya na itong usigi ng mambabatas sa kasong plunder kahit wala pang naisasagawa o natatapos na paunang investigasyon. Gayun din si Assistant Ombudsman Miko Clavano na tinawag namang master plunderer si Romualdez. Kaya naman hinihiling ng mga abogado ng dating House Speaker na isang impartial at independent body o officer ang magsagawa ng preliminary investigation sa kongresista sa halip na ang ombudsman. Wala pang tugon kaugnay ng issue ang Office of the Ombudsman. Samantala, kabilang naman si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste sa nag-aabang sa pagsasapubliko ng affidavit ni Representative Romualdez kaugnay ng mga nalalaman nito sa budget insertions at flood control projects. Ngunit may puna ito sa anay tila pananahimik ng mga kapwa-kongresistang sumusuporta sa dating House Speaker. Kapansin-pansin na kahit na ang majority ng Kongreso ay sumuporta at sumusuporta kay dating Speaker Romualdez, tila na maingat ang ibang mga kongresista na magkomento sa video message ni Speaker Romualdez. Apela nito sa mga kapwa mambabatas, humarap sa publiko at patotohanan o kaya ay pabulaanan ang mga binitiwang pahayag ni Romualdez. Matatanda ang itinanggi ni Romualdez na may kinalaman siya sa budget insertions at anomalya sa flood control projects. Binigyang diin din itong hindi niya hahayaang maging scapegoat sa katiwalian ng iba. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kumpiyansa ang kampo ni dating Senador Ramon Revilla Jr. na makalalabas na ito ng detention facility sa susunod na buwan. Kasunod ito ng pagtatapos ng bail petition hearings kay Revilla at mga kapwa-akusado nito sa kasong malversation kaugnay ng flood control scandal sa Bulacan.
Ito ang balita ni Ivana Alvarez. Nasa Sandigan Bayan 3rd Division na ang desisyon kung pagbibigyan ang hiling na makapagpiyansa ni na dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at mga kapwa-akusado na mga dating opisyal ng Department of Public Works and Highways Bulacan, 1st District Engineering Office. Kahapon, tinapos na ng korte ang 10 araw na bail hearings para sa kasong malversation ng mga akusado. Buo naman ang tiwala ng kampo ni former Senator Revilla na papabor sa kanila ang magiging desisyon ng hukuman. We will not preempt what the court's assessment will be, but we are very confident in our position. Nakita nyo naman, I don't know if it's your opinion, it's my opinion, we may differ. But as far as the defense is concerned, ito lang masasabi ko, yung principal witness against Senator Revilla nag-self-destruct. 20 testigo ang iniharap ng prosekusyon upang harangin ang hiling na pansamantalang kalayaan ng mga isinasangkot sa umano'y ghost flood control project sa Bulacan na may halagang 92.8 million pesos. Kabilang sa mga tumestigo ang 4 na state witnesses na sina Sally Santos, Henry Alcantara, Gerard Opulencia at Roberto Bernardo. Wala sa mga witness ang direktang may alam sa pagiging proponent ni Revilla sa proyekto. Tangi ang dating Undersecretary for Operations ng DPWH na si Roberto Bernardo ang nagdetalye sa korte na ang dating Senador Anya ang lumapit sa kanya para mapondohan ang project kapalit ng 25% na kickback. But I can say that it's easy to allege, it's easy to say ganito, nag-deliver ako ng ganyan for all these amounts, whatever that is. Pero pag tinatanong sa detalye, nag-iiba-iba ng kwento, nagko-contradict ang mga statements pagdating sa detalye, and saan naman kayo nakakita? Walang ebidensya bukod sa sabi-sabi. Hindi ba? Walang message man lang, walang video, walang dokumento, walang anything. Samantala, target naman ng Sandigan Bayan 3rd Division na mailabas ang bail resolution sa petisyon sa darating na May 6. Nauna nang ipinaliwanag ng Sandigan Bayan na ang bail hearings ay hindi pa ang yugto kung saan hinahatulan ang mga akusado, kundi isang proseso upang timbangin ang bigat ng mga ebidensyang inihaharap laban sa mga ito. Ayon sa isa sa abogado ni Revilla na si Attorney Roddy Balisi, sakaling maaprubahan ang petition for bail ng kanilang kliyente ay makakalabas ito ng detention facility sa loob lamang ng ilang oras o araw. Sa kasalukuyan, nakapiit si Revilla at kapwa mga akusado sa New Quezon City Jail sa Payatas, habang ang mga babaeng akusado naman ay hiwalay na nakakulong sa Camp Karingal. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, kailangang personal na dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa trial ng kanyang kasong Crimes Against Humanity base sa Article 63 ng Rome Statute. Ayon sa ICC, nakasaad sa Rome Statute na kailangan ang presensya ni Duterte sa trial. Matatandaang humarap si Duterte sa Pre-Trial Chamber 1 noong March 2025, ngunit sa pamamagitan lamang ng online, gayon din sa hearing sa confirmation of charges laban sa kanya noong Pebrero. Ipinagbabawal sa Article 63 ng Trials in Absentia upang matiyak ang pantay na pagdinig. Samantala, inihayag ni Attorney Nicholas Kaufman, pangunahing abogado ni Duterte, na hihingi siya ng pahintulot para iapela ang kumpirmasyon ng pre-trial chamber ng ICC sa lahat ng kaso laban sa dating Pangulo. Ayon naman kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, posibleng magsimula ang paglilitis sa pagitan ng mga buwan ng Oktubre ngayong taon at Pebrero ng susunod na taon. Inaayos na ng Philippine Embassy sa Czech Republic ang schedule ng pakikipagpulong ng delegado ng Pilipinas sa kanilang counterparts doon para sa pagpapauwi sa dating kongresista na si Saldico. Ayon sa Department of Justice, inaasahan nila ang pagpupulong sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Benedict Samson. Nakarating na sa Czech Republic sina Justice Secretary Frederick Bida at Chief State Counsel Attorney Dennis Arbinchan kahapon.
Bukod dito, ngayong weekend din inaasahang darating sa naturang bansa ang mga kinatawan naman mula sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC upang makipag-usap sa Czech authorities para sa posibleng pagpapauwi kay Saldico. Sa ngayon ay inaasikaso na ng Embahada ng Pilipinas ang schedule para makausap nila ang kanilang counterpart official sa naturang bansa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Bida, direktiba sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alamin ang mga kinakailangang legal na proseso para mapauwi na sa Pilipinas ang dating mambabatas. Para po matukoy ito sa tungkol dun sa pagpapauwi po sa akusado po na dating mambabatas si Saldico. First point is that the priority on this matter is very high by the Philippine government. Yung maigting na pagsunod natin sa rule of law, ito pa rin sinusunod natin. Mapanagot at dapat mapanagot at umarap sa kaso na kung saan sila nasasakdaan. Ayon pa sa kalihim, isa sa nakikita nilang pagsubok para maibalik sa Pilipinas si Ko ay ang mga ipinatutupad na batas sa naturang bansa. Challenging would be, siyempre, we need to deal with and respect the authorities of other sovereign states. No? We need to be familiar and we need to recognize the peculiarities of their system. No? The challenge also is distance, di ba? Doing it. And peculiar to EU, di ba? They can cross borders here, really. Sa naturang pagpupulong din malalaman kung papayagan sila ng Czech officials na makita o makausap si Saldico. Kung ito ay papayag sa mga pagkakataon na binibigay at sa panturan ng kanilang yung tinatawag natin data privacy nila. Diba? Yung mga panturan nila kung paano makakausap, makikita ang isang akusado na tulad ni former Congressman Sashi. Samantala, nanindigan din si Secretary Bida sa terminong ginamit ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez na hindi na-aresto si Saldico sa Czech. Let's do away with the word arrest, no? Let's do away with the word arrest because arrest assumes that it's being done by the country which has jurisdiction over him, right? And the Czech Republic cannot lawfully arrest Saldico because, of course, wala naman siyang outstanding warrant dun eh. The warrant exists here in the Philippines. I mean, rather that the case is pending here in the Philippines. Let me just make that clear. Wala pa tayo doon, no? I think I'll stick with what Fiscal Martinez already relayed, no? I'll stick to that until and after I need verification after my meeting with the Czech Republic. Positibo naman ang pananaw ng DOJ na magkakaroon ng resulta ang kanilang pakikipag-usap sa Czech authorities, lalo na at kasama rin ito ng Pilipinas na lumagda sa United Nations Convention Against Corruption o UNCAC. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang katiyakan sa ngayon kung nasa kustodiya pa ng Czech authorities si Saldico, ayon kay Justice Secretary Frederick Bida. Sa isang pahayag sa Philippine Embassy sa Prague, sinabi ni Bida na ang impormasyon ng pagkakahuli kay Ko ay noong pang April 21, kaya posibleng nagbago na ito sa ngayon. Ayon pa kay Bida, ang susunod na ipoproseso nila ay ang probisyon ng Interpol notice kung saan posible nang mapauwi si Ko. Binigyang diin ito na kanilang irespeto ang batas ng Czech Republic kaya walang garantiya na hindi ito pakakawalan si Ko kung wala naman silang dahilan para ibinbin ito. Sa pulong ng DOJ at Czech officials, isa sa inaasahang tatalakayin ay ang paggamit sa United Nations Convention Against Corruption o UNCAC kung saan kapwa nakalagda ang Czech Republic at Pilipinas para sa posibleng pagpapauwi sa puganteng si Saldico. Inirerespeto ng Armed Forces of the Philippines ang karapatan ng publiko para sa malayang pagpapahayag ng saloobin o freedom of expression. Ngunit ayon sa AFP, dapat ay gamitin ang kalayaang ito ng may buong responsibilidad at naaayon sa katotohanan. Ang pahayag ng AFP ay kasunod ng protesta ng ilang grupo laban sa operasyon ng militar sa Toboso, Negros Occidental na ikinasawi ng 19 na individual.
Nanindigan ang hukbong sandatahan na lehitimo at batay sa intelligence report ang isinagawang operasyon upang protektahan ang komunidad sa anumang banta ng komunistang New People's Army o NPA. Nakiusap rin ang AFP sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at sa halip ay tumulong upang mapanaig ang katotohanan at mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Binigyang diin naman ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na sino man ang magpapaputok sa tropa ng pamahalaan ay ituturing na kalaban. Once you start firing against our government forces, then you're a combatant and of course, no, kasama ka sa paring maging casualties. Inihayag ng Department of Transportation na tuloy-tuloy ang pagsakay ng tinatawag nilang mystery riders sa mga pampublikong sasakyan upang magmanman sa mga public utility vehicle na hindi nagbibigay ng diskwento. Ayon kay Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, kasundo dito ng natanggap nilang ulat na may ilang PUB na hindi nagbibigay ng 20% discount kahit pa sila ay kasali sa service contracting program. Dagdag ng kalihim, kaakibat ng kontrata na dapat ay nakapaskil sa harap ng sasakyan ang service contracting tarpaulin at dapat mayroong bagong fare matrix na nakikita ng mga pasahero sa mga sasakyan. Yung mga iba po, tinatanggal na nila yung kanilang yung tarpaulin, yung tarp na nakapaskil. At yan naman po ay isang paglabag sa ating terms and conditions sa ating service contracting. So I instructed Chairman Bigot na i-showcase nyo na kung mapatunayan natin talaga na ginawa nila yan deliberately and fraudulently. Hindi lang po tatanggalin sa net service contracting program, pati po prangkisa niya, yariin na po namin. Isinusulong na sa Senado ang panukalang pagbawalan ng mga batang wala pang 16 na taong gulang na magparehistro, gumamit at magpanatili ng mga account sa kahit anong social media platform. Sa panukala ni Senator Win Gatchalian, sinabi nito na panahon na upang protektahan ang mga kabataan mula sa pinsalang dulot ng social media. Ang naturang panukala ay pagsunod ng halimbawa ng iba't ibang bansa gaya ng Australia noong 2025 at kamakailan sa bansang Indonesia. Sa ilalim ng panukala ni Gatchalian, magiging mandato na sa mga social media platform providers na magpatupad ng mga age at identity verification systems. Magsagawa ng regular na mga audit upang ma-deactivate ang mga accounts ng mga users na wala sa wastong gulang at magpatupad ng mga reporting at response mechanisms para sa underage access. Opisyal nang nagretiro sa serbisyo si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ng Philippine Navy. Gayunman, mananatili pa rin siyang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines para sa mga usaping kaugnay ng West Philippine Sea. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Opisyal nang nagretiro sa serbisyo si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad matapos ang ilang dekadang paglilingkod sa Philippine Navy. Isinagawa ang kanyang retirement ceremony sa Naval Station Jose Andrada sa Taguig City noong April 23. Pinangunahan ng seremonya ni Vice Admiral Jose Ma Ambrosio Espeleta, Flag Officer in Command ng Philippine Navy, kung saan kinilala ang mahalagang ambag ni Trinidad bilang Naval Inspector General at bilang tagapagsalita ng AFP para sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Navy, malaki ang naging papel ni Trinidad sa pagpapalakas ng komunikasyon ng sandatang lakas hinggil sa mga isyong pandagat at pagsusulong ng posisyon ng Pilipinas sa mundo. Idinitalya rin sa seremonya ang kanyang mahabang taon ng serbisyo na nagbigay diin sa disiplina, pananagutan at dedikasyon sa tungkulin. Kilala rin si Trinidad bilang orihinal na huya ng Philippine Navy dahil sa kanyang di matatawarang tapang at dedikasyon sa serbisyo. Sa kabila ng kanyang pagreretiro, mananatili si Trinidad bilang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines para sa West Philippine Sea bilang isang reservist sa loob ng 1 taon.
Sa kanyang bagong papel, inaasahang magpapatuloy ang kanyang ambag sa pagtataguyod at pagtatanggol ng pambansang interes lalo na sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. 15 probinsya na sa Luzon ang nakararanas ng drought o tagtuyot, kasabay ng peak ng warm at dry season sa bansa. Ayon sa Pag-asa, kabilang sa mga nakararanas ng matinding tagtuyot ang Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur, Isabela, La Union, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac at iba pang lugar sa Luzon. Itinuturing ang tagtuyot kapag nakararanas ang isang lugar ng 60% rainfall reduction sa magkakasunod na 3 buwan. Ayon sa Pag-asa, patuloy na mararanasan ang dry condition sa bansa hanggang sa kalagitnaan ng Mayo. Sa buwang ito, papalo ang maximum temperature sa Northern Luzon ng hanggang 40.8 degrees Celsius at 40 degrees Celsius naman sa mababang lugar. Susunod sa Ito ang Balita Weekend. Philippine National Police nagsasagawa na ng investigasyon kaugnay ng pagkasawi ng 5 persons under police custody o PUPC nang maaksidente ang sinasakyan nilang police mobile sa Payatas, Quezon City. 3 buwang extension sa validity ng seafarers documents ng Pinoy seafarers na naiipit sa gitnang silangan, inianunsyo ng Maritime Industry Authority o Marina. At Filipino conjoined twins na sina Clea Ann at Maurice Ann Misa tagumpay na napaghiwalay sa isang pahirapang operasyon sa Saudi Arabia. Nagbabalik ang Ito ang Balita Weekend. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang pagkasawi ng 5 persons under police custody o PUPC nang bumangga ang sinasakyan nilang police mobile sa Payatas, Quezon City kahapon, April 24. Ayon sa ulat, isa pang PUPC ang nasa kritikal na kondisyon sa ospital habang ang 4 pang police personnel ay nagtamo ng minor injury. Inalam na ng PNP kung may mali sa kanilang operational procedures o anumang kapabayaan na nauwi sa insidente. Nangako naman ang PNP ng transparency at magbibigay ng verified na impormasyon. Inihinalang na wala ng prenong police mobile na siyang naging dahilan ng aksidente. Pansamantalang isinara sa trapiko ang EDSA northbound Ortigas Interchange matapos maapektuhan sa isang sunog na pampublikong bus kahapon. Sa ngayon, sinasailalim na ang nasabing bahagi ng tulay sa mas detalyadong inspeksyon ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Layo nito na malaman ang lawak ng pinsala sa naturang infrastruktura at tayahin ang structural integrity nito upang masiguro na ligtas pa rin itong daanan. Pinayagan na ng Maritime Industry Authority o Marina pagpapalawig sa validity ng ilang mga dokumento ng mga stranded na tripulanting Pinoy sa Middle East. Dagdag pa rito ay mas pinadali at pinalakas ng ahensya ang appointment system para sa kanila. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Hindi dapat makadagdag sa problema ng mga Filipino seafarer ang mga kinakailangang dokumento lalo na't nasa mahirap at walang katiyakang kondisyon ng mga ito habang patuloy na naglalayag sa mga karagatan. Ito ang binigyan diin ng Maritime Industry Authority o Marina sa gitna ng pagkakaipit at pagkaantala ng pagbiyahe ng ilang tripulanting Pinoy dahil sa tensyon sa Middle East. Bunsod nito, naglabas ng abiso ang Marina para sa mga seafarer at mga kaukulang otoridad kaugnay ng pagbibigay ng 3 buwang pagpapalawig ng validity ng kanilang mga dokumento. Kabilang dito ang Seafarers Record Books, Seafarers Identification and Record Books at Seafarers Identity Documents.
Partikular ito sa mga naturang dokumento na nag-expire na o mag-expire pa lang sa June 30, 2026 habang nakasakay sa mga barko na naglalayag o apektado ng krisis sa gitnang silangan. Otomatikong epektibo ito sa mga naturang dokumento at hindi na kinakailangan pa ng individual na aplikasyon. Nilinaw naman ng Marina na ito ay para lang sa mga marinong nananatili pa sa mga barko at apektado ng patuloy na sigalot sa Middle East. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, ang pagpapalawig na ito ay magbibigay ng ginhawa sa mga Filipino seafarer na naipit sa sitwasyon habang malayo sa kanilang mga pamilya at walang katiyakan ng pag-uwi. Inatasan rin ng Marina ang mga shipping companies, ship owners at licensed manning agencies na iulat sa ahensya ang lahat ng mga katulad na kaso. Samantala, mas pinalakas at pinadali na rin ng Marina ang appointment system nito para sa mga seafarer. Kabilang na dito ang pagdadagdag ng mga appointment slot sa pagpoproseso ng seafarers record books at seafarers identity documents at pagbubukas ng operasyon tuwing Sabado ng Marina Central Office na tatagal hanggang Hunyo. Nagpaalala rin ang ahensya sa mga marinerong Pinoy na dumaan lamang sa opisyal na appointment system. Libre lang anila ang pagkuha ng mga slot at walang kailangang bayaran na dagdag. Hinihikayat rin ng mga ito na i-report sa ahensya ang anumang fixer o scalper na nananamantala sa serbisyong inilaan para sa mga seafarer. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muli pinagpatuloy ngayong araw ang pamamahagi ng fuel subsidy sa Western Visayas ayon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 6. Nagsimula ang pamamahagi ng alas 8 ng umaga kahapon at magtatapos mamayang alas 5 ng hapon. Ayon sa LTFRB Western Visayas, naging mas maayos ang pamamahagi nila ng ayuda kasabay ang pagtiyak na nasusunod ng kanilang mga kawani at ng mga benepisyaryo ang tamang guidelines at procedures. Nagleksyon ng 140 baboy ang mga residente ng Bugay, Cagayan na pagsasaluhan ng publiko ngayong araw. Bahagi ito ng ika-4 na Agri-Festival sa lugar. Tampok din sa pagdiriwang ang pinakbet at iba pang mga kakanin na nagpapamalas ng timplang sarili ng mga taga-Bugay. Layunin nito na matulungan ng mga residente sa lugar na mai-promote ang kanilang mga produkto sa kabila ng nararanasang hamon ng krisis sa langis at gulo sa gitnang silangan. Muling namataan ang pamumukadkad ng natatanging bulaklak na Rafflesia sa kagubatan ng Doña Remedios Trinidad o DRT sa Bulacan. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR, ito na ang pangalawang pagkakataon na namataan ang pamumukadkad ng nasabing bulaklak sa lugar. Unang nasilayan ang full bloom nito noong taong 2022. Ayon sa DENR, patunay lamang ito ng mayamang biodiversity sa DRT Bulacan na nangangailangan ng proteksyon at ibayong pangangalaga. Magpupulong para sa isang bilateral meeting ang mga opisyal ng Iran at Pakistan. Nauna nang dumating sa Islamabad ang delegasyon ng Iran at ayon sa Amerika, tutulak na rin patungo doon ang dalawa sa kanilang kinatawan. Subalit pagbibigay diin ng Iran, hindi sila makikiharap sa US officials. Ito ang balita ni James Bontuyan. Dumating na sa bansang Pakistan ang delegasyon ng Iran na pinangungunahan ni Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi. Ngunit paglilinaw ni National Security and Foreign Policy Committee Ebrahim Azizi na ang pagpunta ni Araghchi ay upang talakayin ang bilateral relations ng Iran at Pakistan. Wala aniya sa listahan ng pag-uusapan ang anumang may kinalaman sa Amerika
lalo na ang tungkol sa iginigiit na pagsuko sa kanilang nuclear program na isa sa pangunahing red lines ng Iran. Kasama ni Dar si Field Marshal Syed Asim Munir sa pagsalubong kay Araghchi. Si Munir ang isa sa kinikilalang negotiator ni US President Donald Trump. Samantala, ipinahayag naman ni White House spokesperson Caroline Leavitt na aalis patungong Pakistan sina US Special Envoy Stephen Witkoff at ang manugang ni Trump na si Jared Kushner para sa peace talks. Nakatakdang umalis ang dalawa araw ng Sabado oras sa US. I can confirm Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be off to Pakistan again tomorrow morning to engage in direct talks intermediated by the Pakistanis. Ayon sa White House, ang Iran ang nakiusap na magkaroon ng pag-uusap, taliwas naman sa pahayag ng Iran. Kung kapwa na sa Pakistan ang delegasyon na magkabilang panig, nanindigan ang Iran na hindi ito personal na makikipagharap at ang Pakistan lamang ang siyang hahayaan nitong magpaabot ng mensahe sa US delegation. Umaasa naman ang Amerika na magkakaroon na ng linaw ang proseso para sa pagkakaroon ng payak na kasunduan. We're hopeful that it will be a productive conversation and hopefully move the ball forward towards a deal. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inanunsyo ng Japan na i-release nila ang kanilang oil reserves na para sa 20 araw na supply simula sa May 1. Sa gitna ito ng walang kasiguraduhang sitwasyon sa Strait of Hormuz dahil sa gulo sa gitnang silangan. Magmumula ang oil reserves mula sa kanilang 10 storage bases at dadalhin sa kanilang 4 na major oil wholesalers. 90% ng crude oil imports ng Japan ay nagmumula sa Middle East na dumadaan sa Strait of Hormuz. Tagumpay na napaghiwalay ang Filipino conjoined twins na sina Clea Ann at Maurice Ann Misa sa isinagawang operasyon sa Saudi Arabia. Umabot sa 13 oras ang itinagal ng operasyon na isinagawa sa King Abdullah Specialized Children's Hospital sa Riyadh. Ayon sa Embahada ng Saudi Arabia sa Pilipinas, ang operasyon ang isa sa pinakakumplikado sa buong mundo na kinabibilangan ng nasa 30 espesyalista sa iba't ibang larangan ng medisina. Dumating ang mga bata sa Saudi Arabia noong May 2025 at sumailalim sa masusing pagsusuri bago isinagawa ang surgery. Ang matagumpay na operasyon ay siya ng ika-70 na naisagawa sa ilalim ng Saudi Conjoined Twins Program. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 7, na nagsasabi, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit Niya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming nilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.